Sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Ako na magsasabi sa mga bobo sila. Kasi ako nagagalit ako. Oo. Bakit? Ang Pilipinas, pinakaunang problema na simpleng i-resolve, i-resolve natin ha. Sige nga, solusyonan mo yan. Ngayon, 15 trillion na yan. Alam sa totoo lang, Oo. ha, ang bansa natin, gumagastos annually. May budget tayong ipinapasa taon-taon. Yes. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo taon-taon, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? Simpleng analogy, expense versus income. Yes. Ano yung kabobohan nila dyan, Sen? Pinabayaan nila Yung income. na maghirap, na bumaba pa nung bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo sosolusyonan Kung ako yan? magmamanage ng isang bahay, Oo. kung gumagastos ang pamilya ko ng 50,000 a month o kaya 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Mangungutang Mangungutang ako ng mangungutang. Yes. Sisikapin ko na i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko Oo. at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Dapat 'di ba ganon? Yes. Tingnan mo ngayon. Supposedly, ang nagmamay-ari ng mga skyway na yan, government. Tama. Kasi kalye ng Pilipinas yan eh. Siyempre. Oh. Private ang nagmamay-ari niyan. Eh, lakas kumita niyan. Sen. Private. Oo. Although mababalik sa gobyerno after 25 years. Pasalamat tayo sa mga private sectors na nag-initiate sila na may ganyan. Pero income na ng gobyerno yun eh. Exactly. Lahat ng mga GOCCs na malalaki, source of income ng ating gobyerno, pinagbibinta nitong mga matatalino kuno ng mga leader. Mayroon pa nga ngayon, pati yung PAGCOR, pinaplano na naman ibinta. Hindi ako sang-ayon dyan. Kasi dapat sa isang bansa, kung tama ako, ang pinakamalaking korporasyon ay ang bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Yes. Dito sa Pilipinas, nagkabaliktad. Ang may-ari ng malalaking korporasyon, mga private company. Exactly. So technically, ang may-ari ng Pilipinas, yung mga mayayaman. Ang nakikita ko dito sa bansa natin, mas mataas pa itong mga kaysa government kasi halos nawala ng power yung government natin. I'm not blaming na yung mga negosyante. Oo. Hindi man nila kasalanan na ibinta sa kanila, inoffer sa kanila. Binenta Yes. para pagkakitaan. Automatic yun. Tapos sabihin mo sa akin, matalino sila. Kaya masabi ko sila, mga Bobo. bobo sila. Kasi income expense lang, ang Totoo dali-dali yan. eh. Alam mo Katwirala, kasi nalulugi. Naghirap na sana itong mga private. Bakit bibili ng private company yan kung lugi? Eh, nagninegosyo yung mga Exactly, may lugi ba sa power supply? May lugi ba sa water supply? And based on my analysis yan? pinaglalaruan nila ang taong bayan. Ako magsasalita na talaga ako kasi lilipas lang tayo sa mundo. Importante kung ano yung legasiya ang magawa natin, maiwanan natin sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon doon pa sa mga darating na henerasyon. Yun ang kailangan natin gawin. Dapat sama-sama tayo para doon sa isang pangarap na umunlad tayo. Na yung mga apo, maganda ang kinabukasan nila. Hindi na sila mangangarap pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Dito na lang sa Pilipinas, pwede sila mag-double job. Yun ang pangarap ko. Kasi at the end of the day, na kahit ano karaming pera mo, kahit ano kasikat mo, kahit ano ka-powerful mo, dito sa mundo pag nawala ka, kakalimutan ka ng tao. Pero yung legasiya na sinasabi ko na iiwanan natin, hindi ka makakalimutan ng tao. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, pipili tayo magaling magsalita. Ngayon kasi, sa hirap ng buhay, yung sinasabi ko nga, Gini coefficient, yung agwat ng mahirap sa mayaman, masyadong napakalayo. Therefore, kunting diferensya, nagkakagulo, may mga protesta ganun, and then also, mas madaling nadidisib sila. Yes. Kasi, mga mahirap, isang tuga, kapit patalim. Yes, bigyan mo ng konting pagkain, ayos na eh. Ayos na. Mapapapaniwala mo na eh. Yes. Yun ang nangyayari doon sa ating bansa. Paano natin iaangat yung mga mahihirap na yun, Sen? At least maging lower middle class or middle class man lang sana. Kasi yan dapat ang pinakamalaking parte ng ekonomiya. Dito sa bansa natin, 99.9% micro, small, medium enterprises. Yan dapat ang palakasin natin para makatulong sa ekonomiya, para lumakas ang ating ekonomiya. Katulad sinabi ko sa iyo, nung nag-usap tayo na yung GDP natin, di ba, ekonomiya, doon tayo sa GDP nag-rely. Diba? Yes. So, 4 elements of gross domestic products. Ano yan? Sinabi ko, consumption, investment, government spending, and net export. Diyan nakarely. So, therefore, yung sinasabi kong micro, small, medium enterprise, kasama yun sila. Sila yung nagbibuild niyan. Yan, makakatulong sila na malaki. Eh hindi, yun pa yung inaargabyado kadalasan. Sa Problema ito. dyan, red tape. Kahit yung mga maliliit na mga businessman, maliliit na nagpa-process ng papilis na bago pa-process nila, ang dami pang mga lagay-lagay. Approve talaga ako dun sa automation. Ayun ang solusyon eh. Yes, importante yun. Ang kinikita totally, kung titignan natin, ng mga supposedly government-owned corporation, makakatulong ito sa pagbabayad ng utang natin
kung mailalagay natin to as revenue income. Isa kasi yan sa source of income ng ating gobyerno. Dalawa lang source of income ng ating gobyerno. Ano yung dalawa na yun? Yung tax revenue income and then non-tax revenue. Non-tax revenue including GOCCs na yan. Yun nga itatanong ko sa inyo. Kasi napag-uusapan natin sa mga negosyante. Ang nangyayari, Sen, kami, ang pinahihirapan, lumpo na kami ng napakadaming bayarin. Dahil dyan kumukuha ng income ang gobyerno. Where supposedly, may negosyo dapat ang gobyerno. Tubig, elektrisidad, highway, at lahat ng mga basic needs. Paano ka malugi sa basic needs? Di ba lahat ng tao obligado gagamit? Pero in fairness naman dito sa administrasyon natin ngayon, yung programa ng Bagong Pilipinas, napakaganda kasi nakapokus din sila doon sa revenue income. Paano pagpalakas ng revenue income? At gusto ko yan. Kasi yan ang pinaka-concern eh. Pag lumakas kasi yung revenue income natin, hindi natin mangungutang ng malaki. Sen, hindi ba mas tama na dapat siguro ang panahon na maisabatas na yan na ang mga basic commodities and basic needs ng mga Pilipino, dapat gobyerno na ang may-ari? Or di naman kaya, dapat parte ng korporasyon ng gobyerno? Tama. Doon sa roadmap ko, doon sa DA, Department of Agriculture, may ginawa ako doon na yung DA, magkaroon sila ng isang programa pang-nasyonal. Tatawagin siyang PDC. PDC, Production, Distribution, and Consumption. Sa production, alam mo kung gaano kalaki yung mga production sa mga basic commodities ng Pilipinas. Kung kulang, pwede yung palakasin. And then, ang pinaka-crucial dyan, yung distribution. Kasi, may na-discover ako na binili sa farmer ng 40 kilos pagdating sa market, almost 200 pesos per kilo. Ang laki ng diferensya. Kasi walang control. Pag sinabi kong consumption, nalalaman kung ano yung mga basic commodities na in demand, kulang tayo, ganyan, saan lugar, ganyan. Dapat alam natin. Yun sinasabi ko, hindi tayo magkakaroon ng shortage. Yes. Pagdating sa mga basic supply. Kasi lahat makikinabang eh. Yes. Production, distribution, and Consumption. Tama. Yan talaga yung process eh. Ano ba nangyayari ngayon, Sen? Puro import tayo. Oo nga. Oo. Therefore, nawala ng gana yung mga farmers natin, yung mga fisher folks natin. Nagwawala sila ng gana because ultimo galunggong na malitaan mo mag-import eh. Nakapit libo sa ating dagat. Yun nga, doon sa PDC kung hindi na magagawa yun. Ganda. Kasi ang bibili doon ang gobyerno eh. May encourage yung mga farmers natin, fisher folks natin na maghanap buhay, magsikap, magtanim, magano. Kasi may sure buyer sila. Yes, ang government at saka hindi sila babaratin. Bakit ba hindi magawa yan? Kaysa binibili ng mga kapitalista yan, bili na lang ng gobyerno lahat yan, edi wala na tayong shortage sa mga basic needs natin, di ba? Bakit ba? Magkano lang yan? May income pa ang gobyerno dyan. Ako ang namumroblema sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Isa pa sa pinakamayaman ng bansang Pilipinas, human resources. Napakarami natin na world-class talent. Ang tanong, Sen, paano ba natin mapagtatrabaho dito yung mga kababayan natin na magagaling, matatalino, na nagbabago ng bansa ng ibang bansa? Walang opportunity dito eh. Pero ang sinasabi ko na palakasin natin yung micro, small, medium enterprises, yan ang makapagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. Nagkakasundo tayo pagdating yan sa aspeto na yan kasi ako ay nagtayo ng non-government organization na ang tawag dito ay GCI. Nililikom ko yung mga small and medium enterprises. Tinuturuan namin sila, kino-coaching namin sila para mag-grow yung business nila at umasenso sila. Kaso nga lang, yung kapasidad namin kulang eh. Resources namin kulang. Pero meron na kaming nagagawa na kahit papano, umaabot na sila sa 20+ thousand yung mga natutulungan namin. Pero hindi namin ito maaabot dahil private, ano lang kami. Yung programa mo na yan, ilang tao, ilang pamilya ang nababago mo ang buhay. At nakapiling nila yung pamilya nila. Totoo yan. Masinso sila sa buhay, ligas yan. Hindi ka nila makakalimutan because of you, naging successful sila sa buhay nila. Yes. Kasi that's our purpose. Alam nyo, Sen, ang mantra ko talaga, purposeful na buhay. Yeah. Kasi kahit anong daming pera meron ka, hindi naman ibig sabihin pag mayaman ka, masaya ka. May teaching ako dyan sa preaching na know your purpose in this world. Yes. Purpose is to glorify God. Bakit nandito ka sa mundo? Para i-glorify mo ang Panginoon sa kanyang ginawang napakagandang universe. Yes. Kasi ang hayop, hindi naman pwede mag-glorify sa Panginoon, hindi naman sila makapagsalita. Correct. Tayo lang. At the end of the day, pag nawala na tayo dito sa mundo, wala tayong madadala kahit piso. Kahit yung ari-arian mo, iiwanan mo yan. Iba nang may-ari niyan. But good thing is, pag nawala ka na, sasalubungin ka ng Panginoon, sabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Kaya kita lalong hinangaan ngayon sa pagkakataon na ito.
because napakabihira tayong makakakita ng leader na napakatotoo. I can see it in your eyes that you have this passion to help our country, to help our fellow Filipino people. Napakabuti ng puso mo. And then at the same time, magaling ka pa rin, matalino ka. Pero bago tayo matapos dito sa interview natin na to, Senator Manny, anong gusto mong sabihin sa Pilipinas? Tayo mga Pilipino, bakit hindi tayo magkaisa? Suportahan natin yung magandang programa. Ano ba yung magandang programa? Yung programa ng Bagong Pilipinas. Para sa atin naman ito lahat, sa future ng bansa natin. Tayo rin makikinabang sa economic growth and development ng bansa natin. So therefore, kung ano yung hinalal, kung ano yung inanoint ng Panginoon na maging leader natin, binoto natin, sinuportahan natin, irespeto natin. Because sabi ng Bible, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore, God established the authority, which is the government. So all of us, we have to submit and obey and do the good works in the sight of God. So maraming salamat sa inyo lahat. Ako man, laging nagdadasal na one day, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon ang bawat accomplishment natin sa buhay. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, iiwan natin lahat. Temporary lang tayo dito. Ang pinaka-importante, yung legacy na iwanan natin na maging inspirasyon sa susunod pang henerasyon. So I hope na all of us, especially those elected officials, those serving the government, appointed man o elected man, I hope na ma-realize natin lahat na we are serving God at only people. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa buhay mo, Senator Manny. At para sa akin, itong oportunidad na ma-interview kita, hindi ka lang ang pambansang kamao. Ikaw ang pambansang senador. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.